Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Ding Castro. Tayo po ay madalangin mga minimahal. Hallelujah. Dakila ka mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng mga banal sa pangalan ni Jesus. Narito kami, pinakamal namin, Panginoon, patuloy ka naming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. At kami po ay nagbabaabot ng lang pag-upuri, pasalamat sa paglagay sa bawat yugto na panambahan sa araw na ito, sa mga mapuring awitin, bahagi ng mga patotoo, lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Diyos, sa patuloy pagbuhos, O Diyos, ng banal na presensya sa aming kalagitnaan. At this point, O God, through the leading prayer of the beloved Honorable Evangelist Pastor Welestad Almeida, your in time prophet to God, our beloved Honorable Stand Pastor Lynn Almeida, beloved Almeida family, O Diyos, salam minsan na pamalapay noon, paintulot yung bang lingkod, ng iyong salita ay aking may payag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan malapay noon. Langisan mo yung salita, malapayin gawing pagpapala, maging kabusugan sa lahat ng narito sa mga oras ito, maging sa aming mga webcast viewers, O God. Alisin mo mga hadlang sa aming kalagitnaan, demons of destruction, opposing spirit, child of the powers of darkness, ay kamati ko sa outreach in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, and there is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the everlasting Father, the Creator of the universe. Ating mong palapakan ng atong Ginoo, mga minamahal. I give the honor and respect to our beloved parents of the Lord, who remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Honorable Evangelist Pastor Welestad Almeida, the man of God, the prophet of God, our beloved Honorable Stand Pastor Lynn Almeida, beloved Mama there. Greetings to the beloved Almeida family, beloved workers, and to all of you, beloved brethren, sa lahat ng ating mga webcast viewers, at mga umantabay ng ating matalagawain dito sa dako ng Cebu. A blessed afternoon to everyone. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Nandiyan pa kayo, mga minamahal? Hallelujah. Tayo ay nasa pagkain ng spiritual. Spiritual na pagkain. Amen? Hallelujah. Ating pong pakakainin ng ating kaluluwa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Atin namang buksan, mga hinabal, ating banal na kasulatan from the book of Proverbs, chapter 21, verse 21. From the book of Proverbs, chapter 21, verse 21. He that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness and honor. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 21, ang talatay 21. Ang sumusunod sa katwiran at kagandang loob, nakakasumpong ng buhay, katwiran at karangalan. Amen. Ating pong pag-aralan, mga minamahal, sa mga sandaling ito. Itong tinatawag na obeying God's righteousness. Obeying God's righteousness. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sinasabi naman ng kasulatan, he that followeth after righteousness and mercy findeth life, righteousness and honor. Amen. Pag tayo ay susunod sa katuwiran ng ating pinakamalapay noon, sabi ng banal na kasulatan, tayo ay makakasumpong ng buhay. Amen. Katuwiran at karangalan. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamahal namin Panginoong Hesus. Everybody say, praise the Lord. Ito ay napakahalaga. Amen. Tayo ay nandito na sa tunay na paglilingkod sa ating pinakamalapay noon. Amen. At siguradong ating paglilingkod dito. Amen. May privy, may ebidensya. Pag ikaw ay susunod sa kalooban ng ating pinakamalapay noon, susundin mo ang katuwiran ng ating malapay noon, hindi ang iyong katuwiran, hindi ang katuwiran ng tao, kundi
ang katuwiran ng Diyos. Amen. Sasamahan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Dahil sinasabi nga ng banal na kasulatan, ang katuwiran ng Diyos, ito ay nagliligtas sa kamatayan. Amen. Nagliligtas sa kamatayan. Ibig sabihin, iingatan ka ng malapay noon. Gagabayan ka ng ating mabait na Diyos. Sasamahan ka ng ating pinakamalapay noon. Di ba? Napakaganda pagka ang Diyos ay kasama natin sa tuwina. Amen. Sa anumang sitwasyon, ang gulo ng ating paglilingkod sa Diyos, pagkasama mo ang malapay noon, hindi ka mangangamba. Amen? Dahil sa panahon na ikaw ay sasambit, tatawagin mo ang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Nandyan ang katugunan ng ating mga panalangin. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen? Aanhin mo yung kayamanan. Subalit ikaw naman ay mapapalayo sa mga Panginoon. Amen? Sa panahon ng, sabi ng Biblia, ng poot ng Diyos, ang kayamanan ay hindi makakatulong. Amen? Ating buksan, mga minamahal, ang Proverbs chapter 11, verse 4. Proverbs chapter 11, verse 4. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 11, talatay 4. Ang mga kayamanan ay walang kabuluhan sa karawan ng puot, ngunit ang katwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Amen. Ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Hindi ibig sabihin, mga minimal, na dahil ikaw ay mayaman, subalit ikaw naman ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal, ibig sabihin, dahil sa malapay noon, ikaw ay pinayaman ng malapay noon. Amen? Dahil ang Diyos ay nagpapayaman. Ang paglilingkod sa Diyos ay nagpapayaman. Meron na kayamanan na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At ito yung nakakatakot. Amen? Dahil dito, maraming Kristiyano ang nawawala. Dahil hindi sila marunong humawak ng kayamanan na ibinigay ng ating pinakamalapay noon. Ipinagkatiwala ng ating babae na Diyos. Ang dahilan, mga minamahal, sila ay unti-unti nawawala, nalalayo sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Bakit? Habol ng kayamanan hanggang sa yung dapat gawin bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, dahil tayo ay tinawag ng Diyos, pinili ng ating mahal na Panginoon para sa kapurihan ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Oh. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness deliver it from death. Amen. Ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Susundin mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Sasamahan ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Kaya nga, gaano ka-importante ang pagsunod sa katuwiran ng Diyos? Dito po tayo sa Matthew chapter 5, verse 20. From the Gospel according to St. Matthew chapter 5, verse 20. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Ang Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 5, ang talatay 20. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga eskriba at mga pariseyo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit.
Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Napakataas ang standard na hinihingi ng malapay noon. Napakataas. Amen. Di ba? Kita mo, pag hindi raw natin higitan ang katuwiran ng eskriba at mga parisiyo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Ganon kataas ang standard na hinihingi ng ating pinakamalapay noon. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya tayo mga Kristiyano, mga minimal, tayo ay matuwa. Amen. Na tayo ay nakasumpong sa tunay na paglilingkod sa Diyos, na kung saan ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito ay buhay. Amen. Eh, wala naman imposible sa malapay noon. Amen. Walang imposible sa Diyos. Ang importante lang, susundin mo ang katuwiran ng Diyos. At ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody say, praise the Lord. Idaragdag na lang ng malapay noon. Amen. Nandiyan na lahat. Nakahanda na. Yung pagpapala, mga minamahal, inihanda na ng ating pinakamalapay noon. Subalit ang ating gagawin, susundin lang natin ang kalooban ng Diyos, ang katuwiran ng ating pinakamalapay noon, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag na lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya, tayo mga manampalataya, huwag tayong mainggit doon sa mga sanlibutan na akala mo mas higit sila sa atin. Dahil makikita mo sa kanilang buhay, nakapagpatayo ng magagarang bahay, amen, mayaman, pero hindi mayaman sa Diyos. Amen. Ang importante, mga minamahal, na tayo ay nasa kamay ng ating pinakamalapay noon. Naglilingkod ka sa Diyos, sinusunod mo ang kalooban ng ating pinakamalapay noon. Yan ang pinakamahalaga. Alam mo na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sinusunod mo, ginaganap mo ang katuwiran ng ating pinakamalapay noon. Mapalad ka, kapatid. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ulitin ko, huwag tayo mainggit doon sa mga sanlibutan na akala mo talagang sila ay nagkamal ng maraming salapi. Pero kung iisipin mo, mga minamahal, yun sila walang contentment, walang satisfaction. Di ba? Pero pag Kristiyano ka, susundin mo, gaganapin mo ang kalooban ng Diyos. Kahit simple lang ang buhay mo, kontento ka na. Dahil ang Diyos ay nasa iyong puso. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso at isipan. Magiging maligaya ka. Wala ka lang hahanapin pa. Amen mo ba, mga minamahal? Tingnan mo yung mga sinasabi nilang mga mayayaman. Di ba? Hindi sila kontento sa milyon. Hindi sila kontento sa meron na silang bilyon. Imagine, bilyon ang pinag-uusapan. Pero, hallelujah, walang contentment, walang satisfaction. Amen. Wala silang tinatawag na kasiyahan. Amen. Ang kasiyahan nila panandalian. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Dito po tayo sa Proverbs chapter 28, verse 6. From the book of Proverbs, chapter 28, verse 6. Better is the poor that walketh in his uprightness than he that is perverse in his ways, though he be rich. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 28, talatay 6. Maigi ang duka na lumalakad sa kanyang pagtatapat, kaysa suwail na kanyang mga lakad, bagaman siya'y mayaman. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Better is the poor that walketh in his uprightness. Amen. Maigi daw ang dukha. Mahirap.
pero lumalakad naman sa kanyang pagtatapat. Amen. Mas mabuti pa raw yung dukha. Amen. Subalit, ikaw ay nananatili sa iyong pagtatapat. Ibig sabihin, tapat ka sa Panginoon. Tapat ka sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Pag nasa iyo yan, mas mapalad ka, kapatid, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Pag sinabing mapalad, hindi ka lugi. Amen? Hallelujah. Kaya, mga minamahal, pag masunod natin ang kalooban ng Diyos, talagang pinagpala ka ng ating pinakamalapay noon. Amen? Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang pagtatapat kaysa swail sa kanyang mga lakad, bagaman siya'y mayaman. Amen? Ibig sabihin na swail sa kanyang mga lakad, ibig sabihin na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Kahit na siya ay mayaman, nagkamal ng maraming salapi. Amen? Amen? Manatili ka lang sa pagtatapat. Amen? Tapat ka sa paglilingkod sa Diyos at alam naman natin ng Diyos na pinaglilingkuran natin dito ay hindi patay na Diyos, kundi buhay. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ang magtataas sa iyo. Amen. Ang Diyos ang magpapayaman sa iyo. Maganda yung kayamanan na nanggagaling sa malapay noon. Dahil sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Tingnan niyo mga anong sinasabi ng Proverbs chapter 28 verse 20. From the book of Proverbs, chapter 28, verse 20. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 28, talatay 20. Ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala, ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Everybody say, praise the Lord. A faithful man shall abound with blessings. Amen. Pagka ikaw ay tapat, pasasaganain ka ng ating pinakamalapay noon. Amen. Susundin mo lang. Gaganapin mo ang kalooban ng Diyos. Amen. Makikita mo ang mga pangako ng malapay noon mangyayari sa iyong buhay. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Ngunit yung nagmamadaling yumaman, walang pagsalang parurusahan. Siyempre, hallelujah, gusto niya na magkamal ng maraming salapi, mga minamahal. Kahit na hindi nakalooban ng Diyos, gagawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa malapay noon. Amen. Amen. Diba? Yung nagmamadaling yumaman, walang pagsawa, parurusahan. Dapat yung kayamanan na nanggagaling sa malapay noon. Magtapat ka at ang Diyos ay tapat din sa kanyang mga pangako. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. Dahil ang ugat ng lahat ng kasamaan ay nasa pera. Amen. Tingnan niyo mga basahin natin ang 1 Timothy chapter 6 verse 9 to 11. From the first epistle of Paul to Timothy, chapter 6, verses 9 to 11. But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition. For the love of money is the root of all evil, which will some coveted after, that have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. But thou, O man of God, flee these things, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, talatay 9 hanggang 11. Datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya
at tinuhog ang kanyang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng sus. Ito yung hinihingi sa atin ng malapay noon. Sundin natin yung katuwiran ng Diyos. Amen. Natapwat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. Amen. Sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Amen. Ito yung hiningi sa atin ng malapay noon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng ating pinakamalapay noon. Amen. Dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Amen. Kahit na yung walang nakakakita. Pero yung puso naman natin, nandyan yung galit. Amen. Hindi ang kalooban ng Diyos. Amen. Dapat yung nasa puso natin, mga minmahal, yung meron kang kapayapaan, amen, meron kang pag-ibig sa kapwa, dapat yun ang nasa atin, mga minmahal. Amen. Pag pinagpala yung kapatid mo, matuwa ka. Amen. Amen. Kami, mga workers, ang prayer namin, pagpalain ang lahat ng mga kapatiran. Amen. Diba? Yun ang tunay, mga minimal na Kristyano na lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Ito yung pinapagawa sa atin ng ating pinakamalapay noon. Anong sabi ng Hosea, chapter 10, verse 12? From the book of Hosea, chapter 10, verse 12. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord, till he come and rain righteousness upon you. Dito po sa aklat ng Hoseas, Kapitulo 10, ang talatay 12. Mga gasik kayo sa inyong sarili, sa katwiran, magsigapas kayo ayon sa kawan. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayang bukiran, sapagkat sa panahon na hanapin ang Panginoon, hanggang na siya'y dumating at magdala ng katwiran sa inyo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng sus. Sow to yourselves in righteousness. Amen. Mangaghasi kayo sa inyong sarili sa katuwiran. Katuwiran ng Diyos. Amen. Ito yung dapat ang nasa ating puso't isipan. Everybody say, praise the Lord. Lalo na pag tayo ay tumatagal na sa paglilingkod sa Diyos, alam naman natin yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Amen? At alam natin, mas lalong alam natin yung mga bagay na ang Diyos ay matutuwa. Ang Diyos ay malulugod. Palapakan natin ang ating pinakamalapay. Doon tayo sa mga bagay na kinalulugdan ng ating pinakamalapay. Yan po ang ihasik natin sa ating puso't isipan. Ito ba ay kalooban ng Diyos? Ito ba ang katuwiran ng Diyos? Dapat ganun ang mga Kristiyano, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Dahil sabi ng Psalms 106 verse 3, From the book of Psalms, chapter 106, verse 3. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Dito po sa aklat ng mga awit, 106, ang talatay 3. Mapalad silang nag-iingat ng kahatulan at siyang gumagawa ng katwiran sa buong panahon. Oh, hallelujah. Pag ikaw ay gumagawa, sumusunod ka sa katwiran ng malapay noon, hindi kalugihan,
kundi sa lahat ng mapalad, ikaw na ang pinakamapalad, mga minmahal. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. So, nandito na tayo sa tunay na paglilingkod sa Diyos. Lubos-lubusin na natin. Amen. Lubos-lubusin na natin, mga minmahal. Amen. Tayo ay patungo na sa buhay na walang hanggan. Amen. Iwanan natin yung mga bagay na magiging hindrance sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Lubos-lubusin na natin. Kung ano ang katuwiran ng Diyos, yun po ang dapat gawin natin, mga minamahal. Upang tuloy-tuloy yung ating pagtakbo sa finish line. Amen. Walang magiging hadlang, walang magiging sagabal sa ating pagtakbo patungo sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Papalakpakan ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Last verse, Proverbs chapter 15, verse 29. From the book of Proverbs, chapter 15, verse 29. The Lord is far from the wicked, but He heareth the prayer of the righteousness. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 15, ang talatay 29. Ang Panginoon ay malayo sa masama, ngunit Kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah. Ang malapayon ay malayo sa masama. Amen? Malayo sa masama. Kaya pag ang Krisyano hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay lalayo ang malapayon. Lalayo ang kanang malapay noon. Amen. Pero ang malapay noon, sabi ng banal na kasulatan, kanyang dinidinig ang dalangin ng matuwid. Amen. But He heareth the prayer of the righteous. Amen. Bakit? Nalulugod ang Diyos sa iyong ginagawa. Amen. Sa kabila ng sitwasyon, may mga pagsubok. Hallelujah. Huwag kang mangamba. Huwag kang matakot. Amen. At higit sa lahat, huwag kang lalayo sa malapay noon. Panatilihin mo ang pagsunod sa katuwiran ng ating pinakamalapay noon. Habang sinusunod mo ang katuwiran ng Diyos, nandyan ang ating pinakamalapay na ating mabait na Diyos. Hindi ka mababayaan. Hindi ka iwanan ng ating pinakamahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, ang matuwid, matumba, 7 beses, babangon pa rin. Hallelujah. Ibig sabihin, nandyan ang Panginoon. Hindi ka iwanan, patuloy kang hahawakan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang, hallelujah, sa pagbabalik ng ating mabait na Diyos, hanggang maangkin natin yung mga pangako, yung reward ng ating pinakamamahal na Panginoon. Di ba? Amen? Hallelujah. Pag sinusunod mo ang katuwiran ng Diyos, walang magiging imposible para sa iyo. Amen! Matapang kang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen! Matapang kang tumawag sa ating mahal na Panginoon dahil alam mo, hindi ka nangangamba. Hallelujah! Hindi ka takot na tumawag sa Diyos. Hindi ka mahihiya dahil alam mo na ikaw ay sumusunod sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Nakikita mo, mga minamahal, gagawin mo lang kalooban ng Diyos ang mag-ingat sa iyo. Amen. Masusunog na yung kapitbahay mo. Ikaw ay malayo dahil ikaw ay gumagawa sa kalooban ng Diyos. Amen. Ang mga kapitbahay nangasunog, naabo, pero hallelujah, ang apoy na patuloy na, mga minamahal, palapit na sa bahay mo, masusunog na ang bahay mo. Ngunit alam ng ating mahal na Panginoon na ikaw ay sumusunod sa kanyang katuwiran, hindi pa hintulutan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Iingatan ka. Amen. Ang iyong hangarin, ipagkakaloob ng ating mabait na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Obeying God's righteousness. Ang pagsunod sa katuwiran ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Sa pagkatong ito, may maluwalan tayong oras. Hallelujah. Ang Diyos ay napakabuti. Mabait ang Diyos. Amen. Buhi ang atong Ginoo, atong ginaalagaran diri sa Jesus Miracle Crusade. Kahit gaano kabigat ng problema, pagsulay, di ba? Dahil alam mo na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi ka mahihiya sumampit sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Dahil nandiyan ka na sa sitwasyon, akala mo, wala ka ng pag-asa. Sa Diyos, palagi meron tayong pag-asa. Aasahan mo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ikaw ay sumusunod sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, ating awitan ng ating mabait na Diyos. Dili kabayaran. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan na naangkon ko o sa akong kasakitan. Hallelujah. Yadi man niya ako o giampinan unsa man ang ibalas ko sa Diyos sa mga kakayuhan na naangkon ko. Dili kabayaran sa salapin ang kinabuhi ko, Dahil atong atong Ginoo, mga minahal, atong pasalamatan ang atong buhay. Alam, wala ka tayong maibayad sa atong Ginoo. Sa kaayo sa atong Ginoo. Sa atong Ginoo. Apan gisab na imo ako, o Ginoo. Pinaaging sa tugma mo, gawad pagluhan. Sa kabulanan ko, itibay mo ako. Usama ang ibalas ko sa Diyos sa mga kaluhan na naangkon ko. Kabayaran Wala ka na may sa salapin mo. Ayaw niya! Ang kinabuhi ko, ihalan ko kanino. Unsa
kadakon ko. Maayo ka itong Ginoo. Kamayra sa salapin mo lawan. Ang kinabuhi ko, ihanan ko Hallelujah! Thank you natin atong Ginoo. Simbaw natin atong buong ng Ginoo. sapat ang iparas ko sa iyo. Sa mga kahayuhan ng mundo, dili ka kamayra sa salapin mo lawan. Ang kinabuhi ko, ihanan ko kanimo. Magsabat ang ibaras ko sa Diyos. Sa nanangayuhan. Thank you, Lord. Hindi ka mayra sa salapin mo lawan. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Ang kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Sa mga bisita, inyong dawato ng atong Ginoo bilang Diyos o Hari sa inyong kinabuhi. Nayopat ka reglamento ang kaluwasan o na pagtuo. Butuo kita na adunay Diyos o sa lamang atong Ginoo walay laing kundi lang atong pinakamahal na Ginoong Jesucristo. Ikaduha, kining gitawag na repentance, paghinulsol. Amen. Matod pa ni Apostol Pedro, managhinulsol ang matag-usa, o magpabautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus alang sa kapasayloan sa inyong sala, o inyong madawat ang gasa na maong Espiritu Santo. Amen. Kining pagbasol, paghinulsol, karon ikaw ay naghinulsol na, bulakaw ka na uyon na sa kabubuton sa atong Ginoo. Biyaan mo na ang pagpakasala. Mao nang tinuod na pagbasol, paghinulsol. Amen. Ang ikatulo, naglabinto ang bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Atong bautismo diri libre, walay bayad. Amen. Na mo'y isulob na baptismal robe para ang inyong sinina dili mabasa. Amen. O ang ikaupat na reglamento mao ang bautismo ng bala ang Espiritu Santo, ang Ginoo na maghimo ni ana mga kaigsoon. Kaya magpadayon kita, sigbalik-balik hangtod sa makunsaran kita sa balaan na Espiritu sa atong Ginoo. Mao nang importante mga kaigsoon ko, atong palapakan ang atong buhi nga Dios. Sunod mo sa paggampo inyo kiniglito ko sa atong mga bisita. Ginoong Hesus, salamat Ginoo sa ebanghelyo sa kaluwasan na ako nadunggan. Ginoong Hesus, ginadawat ka ikaw nga akong manluluwas, Dios og Hari sa akong kinabuhi. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Himo ako tinuod mong anak sa pinulungan o sa binuhatan. Isulat mo ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Luwas ako Ginoo, kauban ang akong tibuok panimalay. Kini ang akong mga pag-ampo sa gamhanan pangalan ni Jesus. Amen. Mag-ampo kami alang kaninyo mga minimahal. Hallelujah. Maraming salamat po. Pinakamalam Jesus. Sa mga kaluwang ito, tumanggap sa iyo, malapay noon. O Diyos, hallelujah, sa dalangin namin, beloved person of the Lord. Aming minamahal ginagalang evangelist, well established matter in time, proper to God, our beloved normal assistant pastor, Len Almeida, the beloved Almeida family. O Diyos, lahat ng mga tumanggap sa iyo sa gabi ito,
aming mga sa hapong ito, aming mga webcast sa viewers, Bala Panginoon. Nawa ito ay hindi una't huli na kalang pagkakilala sa iyo. Dalahin ko, Bala Panginoon, na ito nawang simulain upang ikaw ay kanilang paglingkuran, O Diyos. Patawarin mo sila sa kanilang mga pagkakasala, isulat mo ang kanilang pangalan sa kalatang buhay, iligtas mo po sila kasama kalamabala sa buhay. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating mga bisita. Pinila mo makabalik sa inyong mga lingkuran. Tayo po inadako sa ating mga pangailangan, inyong mga prayer requests, mga minmahal. Hallelujah. Ating pong idulog sa ating mahal na Panginoon, inyong mga kahilingan. Hallelujah. Mapagpala namin mga Diyos, mga Panginoon sa lahat ng mga sa pangalan ni Jesus, pagkatawag itong mahal na Panginoon, narito kami lumalapit sa intro ng biyaya. Sa ulat na langin namin, beloved parents of the Lord. Hallelujah. Aming minabahal ginagalang Panginoon, the will is not Almada and the prophet of God. Our beloved, normal as then Pastor Lil Almeda. At sa mga pangalan sa pangalan ng Jesus, O Diyos, bago lahat patawarin mo kami, mahal na Panginoon. Tagpuin mo ang bawat pangailangan ng manak, lahat na narito sa mga oras ito, maging sa lahat ng aming mga webcast, viewers, lahat ng mga mantabay, naging ba na nagawain sa mga sandaling ito, abutin mo sila ng pagpalang kamay, paggalam mo kalang makailingan sa malang kapamaraanan, paggalingin mo kalang makaramdaman, lutasin mo kalang mga problema, malapain mga nalupaypay ng hihina, ano mo kadahilanan, patagin mo panampalatay ng bawat isa, patuloy mo kayong panghawakan hanggang sa pagbabalik ko Diyos, pagpalain mo kaming lahat. Ito po ang aking samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Inyo na itapion mga minabala ang inyong tuong kamot sa inyong ulo, ang wala kamot sa parte sa inyong lawas, anang inyong balatian, inyong invention sa galang sa inyong balatian by faith atong hingil lang sa kapanan ng pangalan ni Jesus. Hallelujah. Apo nagilang ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat ng mabanal sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Sa ulit na langit, ang beloved parents of the Lord, the beloved Almeida family, sa makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus. Sama-sama namin sinasaway ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway kapatid right now. Demons and infirmities, sicknesses and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcers, leprosy, AIDS. I command you, get out from us. The mighty name of Jesus, sickness be healed from the visual vices began. In the mighty name of Jesus, demons of doubt and belief, cast out from them. Weaknesses, cast out. In the mighty name of Jesus, be healed, be blessed. In the mighty name of Jesus. Bilang pagtuo mahinmala atong dito ko ng hallelujah, praise the Lord, yung tulo ka basis, kauban sa paglukso, dungan ta mga kaiksulon ko. Sige. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus.